Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sa pangalan ng Allah, ang pinaka-maawain at ang pinaka-mahabagin. Ang lahat na papuri ay para sa alalamang ang Panginoon ng mga daigdig. Ang kapayapaan at ang pagpapala ng nagmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala maging sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga sahaba, sa lahat ng mga kanyang tagasunod at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas ang Islam. Magandang gabi po sa ating mga kapatid na mga Kristiyano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa ating mga kapatid na mga Muslim na nandyan lang sa gilid-gilid at nagbigay sa akin ng isang pantalon. Pantalon. Anong ibig sabihin ng pantalon? Ha? Oh. Ha? Salawal. Sarawar. 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 Ay ang pagkaintindi ko ng pantalon para pantalon. Pantalon. Paprotektahan ang sarili para pantalon. No? Sa Ilonggo naman, bilargo. Bilargo ba largo? Salamat to salamat brother sa pantalon. Mga kapatid at mga kaibigan, mga magulang sa pananampalatayang Islam at sa mga kapatid natin dito sa gilid-gilid, sa tabi-tabi lamang na mga Kristiyano, ang buwan na ito ay buwan ng selebrasyon. Ang inyong pagpapuri sa kinikilala ninyong lumikha ng buong sansinukob na nagkatawang tao. No? At inyo itong binigyan ng pugay, honor, respeto at kinikilala na tagapagligtas. Ganon din po kami noon bilang mga dating Kristiyano. Ganon din ang pagkilala namin. Katulad din sa pagkilala ninyo na ang Diyos na walang laman at walang buto ay nagkalaman at nagkabuto sa persona ni Jesucristo. Itong paniniwala na ito, mga kapatid na mga Kristiyano, ito po ang tinatawag sa theology na incarnation. Incarnation. Incarne. No? Pag sinabing incarnation, incarne, naging flesh, karne. No? Ang walang laman at walang buto na Diyos ay nagkalaman,
nagkaroon ng buto. Kaya tinatawag sa theology na terminology, incarnation. The God who manifested Himself in the flesh. Flesh incarnate. Manifested in the flesh, in the person of Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng incarnation. Now, ngayon, kung tatanungin tayo, meron bang terminolohiyang incarnation sa Biblia? Wala po. Meron bang Diyos nagkatawang tao? Wala po. Malabo po. Kaya mga kapatid, pag-isipan natin ng mabuti. Sapagkat kami bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na ako, na pinag-aralan ang theology, no? Masasabi ko na nadaya ako for 21 long years. Nadaya ako. So kung nadaya ako at pinangangaral ko ito for 21 long years, marami din akong nadaya. Tama, brother? Marami din akong nadaya sapagkat ang konsepto na ito tinanggap ko sa mga professor sa seminaryo at ang natanggap ko ay binahagi ko rin. So kung nadaya ako, marami din ang dinaya ko. So hindi ko na ma-retrieve, hindi ko na mapabalik. Hindi ko na mapabalik yun. So kaya ang ginagawa ko, katulad ng ginagawa natin, na ibahagi ang tunay na kaalaman patungkol sa paniniwala sa nag-iisang dakilang lumikha ng buong sansinuko. Na ang manlilikha na iyan, manlalalang, ay hindi niya binaba ang kanyang sarili upang maging tao para maunawaan niya kung paano ang tao namumuhay dito sa mundo. That great and almighty Creator does not need to be human in order for Him to understand what kind and style of living His creation is to be, mga kapatid. Pero yan ang konsepto na tinanggap namin. So kaya, nag-Islam ako, pero bago ako mag-Islam, mga kapatid, niyakap ko muna ang pananampalataya na Messianic Judaism. Ang tanong kanina ng isang yumakap sa pananampalatayang Islam doon sa Quezon City. Quezon City ba yun? Quezon City, no? Na may kaugnayan ba daw ang Judaismo at ang Kristyanismo? May kaugnayan ba sila? May relasyon ba sila? Kasi itinuro ito sa atin na mga Kristiyano na ang Christianity ay ang background niya ay Judeo-Christian, no? Christian theology or concept, mga kapatid. So ang sagot ko sa kanya, si Jesucristo has nothing to do with the establishment of Christianity as a religion. So with Prophet Moses,
Moses has nothing to do with the establishment of Judaism as a religion. Judaism was made by rabbis. After Moses. Ginawa nila ito para maprotektahan nila ang kanilang tribo. Kaya pag sinabing Judaism, nagmula sa tribo ni Juda. Na ngayon mga kapatid, ang Judaism, marinig ninyo palagi ito, at ang Zionism is two different concepts. Kasi nga, ang Zionism is a political movement while ang Judaism is a religious movement. Pero hindi alam ng marami, milyon-milyon ang hindi nakaalam na ang Zionist Jews ang kumukontrol sa buong mundo, lalong-lalo na ang mga grupo ng mga kakristyanuhan sa buong mundo, particular dito sa atin sa Pilipinas. Sapagkat ang Pilipinas, ang sinasabi ko, is a dumping ground of the so-called religions. Basurahan ang Pilipinas sa tinatawag nating mga sekta o relihiyon. Pananampalataya, paniniwala, mga kapatid. Sinusuportahan nila ito para ano? Makuha nila ang suporta ng mga Kristiyano. Pero hindi alam ng mga Kristiyano na dinadaya sila ng mga Zionistang Hudyo. Mga kapatid, marami akong mga kamag-anak